Tinext ni Gino, "Pwede ba kitang makita ulit?" Agad siyang sumagot, "Dito ka mamayang gabi." At muling umapoy ang gabi. Sa sala, sa hagdan, sa kusina. Walang lugar na hindi nila naranasan ang bawal na ugnayan. Tahimik ang bahay ni Lena at Romel. Isang taon nang nasa abroad si Romel bilang kontratista sa Middle East. Si Lena, 28 anyos. Maganda, maayos magdala ng sarili. Pero halatang nalulumbay. Wala siyang anak. At araw-araw paulit-ulit ang kanyang ginagawa. Dumating si Gino, ang matalik na kaibigan ni Romel. Malinis magdamit, matikas, single, 34 anyos. Matagal na ring hindi nag-aasawa dahil abala sa kanyang negosyo. Madalas siyang dumalaw, nagdadala ng pagkain, at minsan ay inaayos ang mga gamit sa bahay. Isang tanghali, habang si Lena ay nagluluto, lumapit si Gino para abutan siya ng prutas. Nadikit ang kamay nila at saglit silang nagkaritigan. Walang sinabi si Lena pero kumabog ang dibdib niya. Parang may kakaibang kiliti. Kinagabihan, habang palalim ng palalim ang gabi, nahuli ni Lena ang sarili niya. Hinahanap-hanap ang boses ni Gino. Sa bawat text nito, napapangiti siya. Sa bawat pagdalaw, dahan-dahang nabubuhay muli ang init na natulog na sa loob ng katawan niya. Isang hapon, niyaya siya ni Gino sa bahay nito. "May ipapakita lang ako," sabi niya. Sa bahay, ipinagtimpla siya ng kape. Pinaupo sa maaliwalas nitong sala. Pinakita nito ang mga lumang litrato nila ni Romel. Pero hindi iyon ang mahalaga. Kundi ang titig na ibinibigay nito habang nakaupo si Lena. Habang palabas si Lena, hawak niya ang litrato. Hinawakan ni Gino ang kanyang kamay. "Kung hindi ka lang ikaw ang asawa ni Romel." Mahina ang boses nito. Pero ramdam ni Lena ang bigat. "Gino," bulong niya. Pero hindi niya inalis ang kamay. Kinabukasan, nagpunta muli si Gino sa bahay ni Lena. Si Lena ang nagbukas ng pinto. Naka-duster, walang makeup, pero napakaganda. Pinagmamasdan siya ni Gino habang nakaupo. Biglang lumapit si Lena at bumulong. "Huwag ka munang umalis." Hindi na sila nakapagtimpi. Naghalikan sila. Marahan pero punong-puno ng gigil. Dinala ni Gino si Lena sa kwarto. At doon, buong gabi nilang isinabuhay ang mga damdaming matagal nang itinago. Walang pagmamadali. Bawat haplos, puno ng pagnanasa. At bawat ungol, pinipigilang marinig ng kapitbahay. Kinabukasan, hindi mapakali si Lena. Umarap siya sa salamin. "Bakit mo ito nagawa?" tanong niya sa sarili. Pero ang mas malakas na tanong, bakit niya ito gustong ulitin? Tinext ni Gino, "Pwede ba kitang makita ulit?" Agad siyang sumagot, "Dito ka mamayang gabi." At muling umapoy ang gabi. Sa sala, sa hagdan, sa kusina. Walang lugar na hindi nila naranasan ang bawal na ugnayan. Isang araw, dumating ang pinsan ni Romel, si Jasper.
isang freelance photographer. Napansin niya ang kakaibang tensyon kina Lena at Gino. Kaimtim ang obserbasyon niya, lalo na nang makita niyang parehong lumabas ng bahay ng magkasunod pero magkaibang direksyon. Dahil sa kuto, sinundan ni Jasper si Gino at Lena isang gabi. Doon niya nasaksihan ang halik, matagal, puno ng emosyon, sa mismong likod ng bahay. Pinicturan niya ito, pero hindi niya agad ipinadala kay Romel. Nais mo na niyang makasiguro at baka may kapalit. Hinarap ni Jasper si Lena. Alam ko ang ginagawa mo. Nanginginig si Lena. Anong gusto mo? Tanong niya. Simple lang. Tulungan mo akong makuha ang kontrata ng lupa ni Romel at mananahimik ako. Walang nagawa si Lena kundi sumunod. Pinirmahan niya ang mga papel sa ngalan ni Romel. Kapalit, katahimikan ni Jasper. Pero hindi rin niya alam. Si Jasper ay may sariling pagnanasa sa kanya. Isang gabi, sinubukang kapangin ni Jasper si Lena habang natutulog. Pero dumating si Gino at nahuli siya. Nagkasuntukan. Duguan si Jasper. Halos barilin ni Gino. Pero pinigilan siya ni Lena. Hindi ka kriminal, Gino. Walang babala. Dumating si Romel. Mas matipuno, mas tahimik, at tila may dalang misteryo. Hindi agad sinabi ni Jasper ang totoo. Pero napansin ni Romel ang pagbabago ng kilos ni Lena at ang mga sulyap ni Gino. Nahulog ang cellphone ni Lena. Doon, nakita ni Romel ang lumang message mula kay Gino. Hindi siya agad nagalit. Tahimik siyang umalis ng bahay at nagtungo kay Jasper. Sinumbong ni Jasper ang lahat, ang relasyon, ang mga gabing mainit, at ang kontratang pinirmahan. Galit na galit si Romel, pero hindi siya umuwi agad. Sa halip, inabangan niya si Gino sa labas ng jeep. Nagkaharap sila. Walang salita. Biglang suntok. Laban ng dalawang lalaki para sa iisang babae. Bumalik si Romel sa bahay. Tahimik. Hinarap si Lena. Mahal pa ba kita? Oo. Pero mas mahal ko ang sarili ko. Umalis siya kinabukasan. Iniwan si Lena sa gitna ng mga papel, alaala at luha. Lumipas ang isang buwan. Si Lena ay mag-isa pa rin. Walang Gino, walang Romel. Nakahanap siya ng trabaho sa real estate. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang bumangon at harapin ang mga naging kasalanan niya. At sa huling eksena, may lalaking papasok sa opisina niya, si Gino. Pwede pa ba? Tanong ni Gino. Ngumiti si Lena. Hindi tiyak, hindi sigurado, pero may pag-asa. Kung kayang ulitin sa tamang paraan. Nagbalik si Gino sa buhay ni Lena, pero hindi agad siya pinayagan nito. Hindi mo ba ako iiwan pag mahirap na ulit? Tanong ni Lena. Tahimik si Gino. Hindi niya sinagot pero ramdam ni Lena na may galit pa rin ito kay Romel at guilt sa ginawa nila. Nag-decide si Lena na lumayo muna. Lumipat siya ng lungsod at nag-focus sa karir. Isang taon siyang hindi nagpakita kay Gino. Doon niya natutunang tumayo mag-isa. Walang lalaki, walang hingi ng tulong, walang palusot. Samantalang si Jasper, na dating nanamantala kay Lena, ay nahuli sa kaso ng dokumentong peke. Nangibabaw ang mga reklamo sa kanya
at napagbintangan pa siya ng illegal transaction. Isang gabi, bago siya maaresto, tinext niya si Lena, "Patawad, tama ka." Narinig ni Lena na si Romel ay naaksidente sa kanyang trabaho. Isang bakal ang bumagsak sa binti niya at ngayon ay hirap ng maglakad. Nasa Pilipinas na ito at nanghihina, hindi lang sa katawan kundi sa puso na rin. Nagdesisyon si Lena na dalawin si Romel. Tahimik ang tagpo, wala nang galit, may luha. "Patawad kung nasaktan kita," sabi ni Lena. "Pero ngayon, alam ko na kung gaano ako kahina dati." Tumango si Romel. "Ako rin. Mali ko yung iwan kang mag-isa." Nang malaman ni Gino na umuwi si Lena sa bayan nila, agad siyang pumunta sa bahay ng nanay niya. May bitbit siyang bulaklak at tahimik siyang naghintay sa labas. Niyakap siya ni Lena, hindi bilang kasintahan, kundi bilang lalaking minsan niyang minahal. Nag-usap sila ng masinsinan. Walang halikan, walang haplos. Puro tanong at pag-unawa. "Handa ka pa bang sumugal ulit?" tanong ni Gino. "Pero ngayon, ako na ang may pangarap sa sarili. Hindi na lang para sa iyo." Binigyan ng pagkakataon si Gino. Unti-unti, muling bumuo sila ng tiwala. Hindi tulad ng dati. Ngayon, may boundaries, respeto at commitment. Sa bagong bahay ni Lena, nagsimula silang magplano ng negosyo. Pero bago ang lahat, nagpasya silang dalawin si Romel. Nagkausap ang dalawang lalaki. Tahimik, matindi ang tensyon. "Hindi ko na babawiin si Lena," sabi ni Romel. "Pero sana, mahalin mo siya sa paraang hindi ko nagawa." Pagkatapos ng maayos na pag-uusap, inumpisahan nila ang maliit na cafe sa baybaying lugar. Si Lena ang nagmamanage. Si Gino ang bahala sa logistics. Isang simpleng buhay pero may sigla, may direksyon, walang sekreto, lahat malinaw. May lalaking customer, Marco. Matangkad, makisig, at medyo agresibo kay Lena. Pero pinili niyang magtiwala kay Lena. Sa halip na iwasan ng issue, hinarap si Marco. "Hindi ako interesado at hindi ako babalik sa dati." Sa isang gabi ng inuman, inamin ni Gino kay Lena ang isang kasalanan. Minsan din siyang nagkaroon ng cafe. Habang magka-LDR pa sila, napaluha si Lena. Pero ngayon, mas matatag. "Salamat sa katotohanan." Ang sambit ni Lena. "Mas pipiliin ko yan kaysa sa kasinungalingan." Ang sagot ni Gino. Nang araw ng anibersaryo ng kape, dumating si Romel nang hindi inaasahan. Nag-abot ito ng regalo. Isang frame photo nila ni Lena noon. "Hindi ko ito binura dahil dito ko nakita kung gaano kita kamahal," aniya. Lahat sila'y nagkausap. Walang sigawan, walang galit. Pagpapatawad lang. Lumuhod si Gino. Hindi sa harap ng maraming tao. Sa tahimik na gabi, sa tabing dagat. "Ayoko nang ilagay sa gitna. Kaya ngayon, pipiliin mo ba ako nang walang takot?" Ngumiti si Lena. "Oo, dahil ngayon, kilala ko ng sarili ko." Simple lang ang kasal. Walang engranding gown. Si Romel ang naglakad kay Lena sa altar.
May luhang tumulo sa pisngi ni Gino habang papalapit ito. Salamat, aniya kay Romel. Walang masama sa bagong simula, sagot ng dating pare. Dahil sa kanilang kwento, naging inspirasyon sila sa komunidad. Si Lena ay nagsimulang magturo ng seminar tungkol sa women empowerment. Si Gino ay naging sponsor ng livelihood program. Isang gabi, tumawag si Jasper mula sa kulungan. Lena, sa huling beses, salamat dahil kung hindi mo ako tinulak sa tama, baka patayin na ako. Hindi na siya galit, bagkus may kapayapaan na sa puso niya. 3 taon nang matapos ang kasal, isinilang ang anak nina, Lena at Gino. Babae, pinangalanan nilang Liwanag. Isang simbolo ng lahat ng pag-asa, pagtanggap at pagpapatawad na pinagdaanan nila. Sa isang hapong tahimik, pinanood nila ang sunset sa harap ng bahay. Kung hindi tayo nasaktan, hindi tayo matututo, sabi ni Lena. Tumango si Gino. At kung hindi tayo nagpatawad, hindi natin maabot to. Tahimik ang gabi. May hangin, may ngiti. May liwanag sa mata ni Lena at Gino. Hindi sila perpekto, pero pinili nilang magbago. Magpatawad at magmahal sa tamang paraan. Ito ang tunay na simula. 3 taon na mula nang ikasal sina Lena at Gino. May anak na silang si Liwanag na ngayon 2 taong gulang. Tahimik at masaya ang buhay. Pero gaya ng dati, ang tukso ay laging lumilitaw sa panahong hindi mo inaasahan. Sa launching ng isang local entrepreneur event, inimbitahan si Lena bilang speaker. Doon niya nakilala si Caleb Ruiz, isang balikbayan businesswoman, 33 anyos, matalino, refined, at may matinding paghanga sa galing at talino ni Lena. Sa unang usapan pa lang, pansin na agad ni Caleb ang personalidad ni Lena. Calm, elegant, pero matapang. Kung may asawa kong katulad mo, hindi na ako alis ng bansa, biro ni Caleb habang nakangiti. Napangiti rin si Lena, hindi dahil kinilig, kundi dahil ramdam niyang totoo ang papuri. Pero sa likod ng ngiti niya, may bahagyang paghanga rin siyang naramdaman. Hindi sa itsura ni Caleb, kundi sa pagkakatulad nito sa mga panaginip niyang buhay, malayo, malaya, at palaban. Habang tumatagal ang proyekto nila, mas nagiging malapit si Lena at Caleb. Wala pang mali, pero ramdam na niya ang kilig na hindi na dapat naramdaman ng isang may asawa. Isang gabi, tinanong siya ni Gino, "Pagod ka na ba sa akin?" Napatingin si Lena sa asawa niya. "Hindi, pero minsan parang gusto kong huminga sa ibang hangin." Hindi ito pagtataksil, pero malinaw na may paliwanag sa puso ni Lena na unti-unting kinakatok ni Caleb. Isang araw, niyaya ni Caleb si Lena na sumama sa isang business trip sa Cebu para sa speaking engagement. Strictly work. You have your room, I have mine, Anya. Pero kailangan kita sa panel. Nagpaalam si Lena kay Gino. Work lang, promise. Tumango ang asawa niya. Pero sa mata nito, may pag-alinlangan. Kilala ko
yang tingin ng lalaking yan, sabi ni Gino sa kanyang sarili. Pero pinili niyang magtiwala. Sa Cebu, sa isang gabi ng panel dinner, habang nagsasara ng kwarto si Lena, lumapit si Caleb. Alam kong bawal, pero kung sakaling malaya ka, ako na sana. At sa sobrang lapit niya, dama ni Lena ang init ng hininga nito sa leeg niya. Tumigil ang oras, walang salita. Naging maayos ang pakay ng dalawa sa Cebu. Hanggang sa nakabalik na si Lena kay Gino. Lingid sa kaalaman ni Gino, may naipong trabaho si Lena sa Cebu. Kasama ang balikbayan na si Caleb Ruiz. Isang investor na patuloy ang paghanga sa kanya. Walang masama. Trabaho lang. Bulong ni Lena sa sarili. Habang nag-eempake. Pero sa puso niya, alam niyang ibang klase ang presensya ni Caleb sa kanyang paligid. Si Gino, tahimik pero mapagmasid. Naramdaman niyang malayo si Lena nitong mga nakarang araw. Madalas nakatingin sa telepono. Tahimik pag tinatanong. Habang nilalagay ni Lena ang tiket sa bag, biglang humawak si Gino sa bewang niya at mahina niyang tanong. Sigurado ka bang trabaho lang? Hindi nakasagot si Lena. Ngumiti lang siya. At iyon ang nagbigay ng hudyat kay Gino na sundan siya. Gamit ang dating koneksyon bilang negosyante, inalam ni Gino ang lokasyon ni Lena. Isang gabi, sumunod siya sa hotel kung saan naka-check-in ang buong project team. Tumambay siya malapit sa lobby. Nagmasid. At doon niya nakita si Lena at si Caleb. Magkatabi. Masyadong malapit. Hindi pa man sila nagkikiskisan ang balat. Halata sa kilos ni Caleb na may intensyon. Hinawakan nito ang braso ni Lena. Nilapitan ang pisngi at bulok. Hindi kita pipilitin, pero kung susuko ka, alam mong may lalim to. Paglingon ni Lena, napatigil siya. Nakatayo si Gino sa may hallway. Tahimik, nakatingin sa kanya, sa kanilang dalawa. Tahimik si Lena. Hindi siya lumapit. Hindi na siya lumingon kay Caleb. Tumakbo siya kay Gino. Wala pa. Wala pang nangyayari. Tumango si Gino. Pero, pinayagan mong may mangyari. Pinili mong ilagay ang sarili mo sa tukso. Umalis si Gino. Walang sigawan, pero mas masakit. Dahil buo ang tiwala niyang nasira. Bumalik si Lena mag-isa sa Maynila. Si Gino, hindi umuwi. Nagpunta sa isang probinsya kung saan may negosyo siya. Ipinag-utos niya na huwag siyang istorbohin. Si Lena, araw-araw umiiyak. Hindi na rin nagpakita si Caleb, na tila napahiya rin sa buong sitwasyon. Nag-decide si Lena, hindi siya susuko. Hindi siya tatakas. Susubukan niyang ayusin ang pamilya kahit hindi siya sigurado kung mapapatawad pa siya ni Gino. Si Liwanag, ang anak nila, ay nagsimulang magtanong. Nasaan po si Papa? Lena, halos mamatay sa sakit. Naglalakbay. Pero, babalik siya anak. Sa bawat haplos ng anak, mas humihigpit ang kapit ni Lena sa pagbabalik loob.
Sa probinsya, si Gino ay napapalibutan ng babae. Mga magagandang negosyanteng nag-aalok ng aliw at pagkakataon. Pero hindi siya bumigay. Kung nasaktan ka, huwag mo nang saktan ang sarili mo sa iba. Paalala ng matandang kasama niya sa resort. Doon niya napagtanto. Hindi ako perpekto, pero mahal ko si Lena. Pagbalik ni Gino sa Maynila, hindi siya dumiretso ng bahay. Sa halip, sinadya niyang makita ang anak sa school. At sa harap ng gate, naroon si Lena. Tahimik, walang luha, wala ring eksena. Sama ka sa amin mamaya? Tanong ni Lena. Tumango si Gino. Habang kumakain, walang imikan. Pagkatapos, tinanong ni Gino. Kung sakaling hindi ako bumalik, anong gagawin mo? Tumayo si Lena. Humawak sa lamesa. Lalaban pa rin ako. Kahit wala kang salita. Ang pamilya ko, hindi ko bibitawan. Isang gabi, iniwan ni Gino ang sulat sa mesa. Lena, hindi kita kinamuhian. Nasaktan ako. Oo. Pero pinili kong maghilom sa katahimikan. Mahal pa rin kita. Pero hindi na kita kayang yakapin kung hindi ka pa buo sa sarili mo. Paghanda ka na, hanapin mo ako. Nagsimula si Lena ng sariling advocacy para sa kababaihang nagkamali pero gustong bumangon. Isa siyang model ng pagsisisi at paninindigan. Hindi para bumangon sa mata ni Gino, kundi para sa anak niya at sa kanyang sarili. Muling lumapit si Khaled, pero may galang na. Ngayon ko lang nakilala ang totoong Lena. Pero alam kong hindi ako ang para sa iyo. Salamat sa leksyon. Nagpaalam ito ng tuluyan. Isang araw ng birthday ni Gino. May hinandang liham si Liwanag. May tulong ni Lena. Papa, sana bumalik ka na. Miss na kita. Sabi ni Mama, kailangan mo raw ng oras, kaya hinihintay ka namin. Sa mismong araw ng birthday niya, bumalik si Gino. Sa pinto, naroon si Lena. Walang make-up, nakasuot ng simpleng damit, pero may tapang sa mga mata. Hindi kita itataboy, sabi niya. Hindi rin ako aalis, sagot ni Gino. Sa harap ng anak, naghawakan sila ng kamay. Hindi tayo perpekto, Lena. Pero natutunan kong mas pipiliin ang tahanang may sugat kaysa bahay na walang laman. Nagdesisyon silang magsimula muli. Maglibot sa Pilipinas kasama si Liwanag. Hindi para tumakas, kundi para muling makilala ang isa't isa. Sa isang simpleng beach sa Baler, muling nag-propose si Gino. Hindi para magpakasal ulit, kundi para magpanibagong panata. Sa bawat araw na pipiliin mo ko, pipiliin kita. Tahimik ang gabi, magkayakap sa duyan si Lena at Gino, habang natutulog si Liwanag sa silid. Hindi man perpekto ang paglalakbay nila. Pinili nilang bumalik, hindi dahil sa kahapon, kundi dahil sa pag-ibig na kayang lumaban para sa ngayon. The end. At dito na po nagwawakas ang kakaibang kwento ng buhay ni Lena. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang kwento ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. God bless us all!